saya. Hello everyone, good morning, and today pupunta tayo sa Honda Safety Driving Center kasi inimbitahan tayo ni Honda kasi meron daw silang bagong pakulo. And based dun sa poster, merong mga changes sa website nila at saka I think meron na silang mobile app. But let's find out for today. So, let's go! Feeling ko matatraffic na naman ako pagdating dun sa sa Bigutan. And a little bit of information, last few days natin with the Daytona 660. Kaya sinusulit ko na talaga. Hirap din mag-enforcer, no? Buong araw ka na sa arawan. Sakit sa ulo niyan. So far so good, ha? Hindi gano'ng traffic today. Hello sir, good morning. Okay, so nakaparada na tayo. And welcome pala sa Honda Safety Driving Center. Pero bigyan ko kayo ng mas magandang angle. So back in 2020 pandemic, and that time, si Honda nagkaroon ng sale sa Safety Driving Center nila. Ayan, dito. So welcome. Ayan, maganda tong Honda Safety Driving Center kasi dito ako mag-aaral nasa safe space ka, loob na lugar, walang other traffic. And ayan, ganyan kalapad, oh. Laki ng pwede mong pag-practicean. So it was a 3-day course. Mura pa nun. So ngayon syempre marami na rin nag-enroll. Kaya medyo tumaas yung presyo. Pero I can assure you na sobrang sulit kapag nag-enroll ka dito sa Honda Safety Driving Center. At dito ka nag-aral mag-motor. So yes, good morning. Nandito na tayo sa loob ng lobby ng Honda Safety Driving Center. And then ito yung mga units na mamaya gagamitin natin. I'm most interested in using the WN7. We have Manila Automotive. We have the CBR 500 or CBR 650R pala to. Alam ka ba? Tapos yung bagong kulay na magkamukha kasi. Anyway, so ito naman yung CB650R and then the NX 500. So one of the news of Honda is itong My Honda Plus na mobile app. So pwede mo i-download, especially if you own a Honda motorcycle. Today, we are proud to introduce the first ever customer mobile application from Honda Philippines Incorporated, the My Honda Plus Philippines. The app brings discovery, appointments, Honda events, and ownership services together in one mobile application, available wherever the customer journey takes them. Hello, so magandang araw. This is now the test ride ng Honda. And then meron kasing dalawang test units na pagpipilian. I mean, may two types of units. So meron yung e-bike na nandun. And then gagamitin ko tong CB650R na e-clutch. So nothing new much dito sa CB650R na to. It's just has the new color. So red tank and then black na logo. So ito yung dating kulay. So more on wine red siya. And darker yung tone. Tapos silver yung logo ng Honda. This one, black na. Oh, ang init. Ang init. Taas daw. Ay, e-clutch pala yan. Okay, so sa mga hindi familiar sa e-clutch, basically it's a very convenient na mechanism. Medyo mahina yung ilong ngayon eh. Pero you can see, hindi ko ipupull yung clutch lever, magpa-first gear ako. Ayan. So para siyang automatic na. Hello sir. So if galing ka sa mga automatic, like ito yung una mong big bike, lang po tayo, hindi ka na magkano malilito. Signal file lang po. Bagong-bago pa, 70 kilometers pa lang yung tinakbo. So ito muna, CB650R, and then later try natin yung WN7. Ang bigat din ah. Yung isa pa po sa big bike po. Tumatak sa akin yung weight niya kasi daw 217 kilograms. Compared sa Z900 RS, mas mabigat pa siya ng 2 kilograms. Most likely because of the battery, kaya mabigat. So ikwento ko muna sa inyo ano yung matatagpuan sa switches. So very
straightforward naman. And compared sa lumang version ng CB650R, yung traction control nandito na sa harapan. Kasi dati, nandito. Sir Rob Castro. So kailangan mo i-hold yung Rob Castro. button dito para patayin at buksan yung traction control. So ngayon, okay naman na siya kasi yung passing light na yung naka-indicate dito or yung nakalagay dito. Tapos yung traction control nandito na. Pero yung layout ng horn, nasa gitna pa rin, then turn signals sa baba pa rin. So, if sanay ka naman sa other motorcycles, baka malito ka at first. Pero, give it a week. May memorize mo na yan. Tapos meron siyang integrated kill switch and starter dito. Tapos yung hazard switch nasa baba. Adjustable ang brake lever and non-adjustable naman yung clutch lever. So yun, nakikita natin yung other moto content creators from media and motovloggers, and yan, nakikilala na rin natin sila isa-isa. So the thing about is the e-clutch is very responsive. Onting-onting pull lang sa throttle. Ang tahimik ng CB650. Actually, pag e-clutch, hindi siya yung automatic na nag-shift up or shift down. It's more on may sarili kang input. Kung sanay ka na sa clutch, maninibago ka talaga dito sa e-clutch. So napapansin ko tumatama yung tuhod ko sa e-clutch. And another benefit of the e-clutch is, of course, dahil it helps you with the clutch controls, it's very less likely na mag-stall ka. Ayun, kailangan na sa higher rev range ka para mag-shift smoothly. Para hindi siya makajut. Kasi pag nasa low rev range ka, kakajut yan eh, tinan mo. Second, ayan o, di siya happy doon. Kaya maganda kung nasa higher rev range. So pag mga ganitong slow speed maneuvers, I recommend staying in second gear. Para yung throttle input mo is just smooth. Ayan, ganyan o. Kasi very sensitive yung throttle. I wonder if pwede i-adjust yung throttle na to. Ayan o, mas masaya siya kung higher rev range. Pinapakita niya rin na if you need to downshift para makita mo lang din in way para optimal yung pagpapatakbo mo. 'Di ba? Very convenient ng e-clutch kung tutuusin. Sige sir. Smart key siya, sir. Ito yung pinaka-ignition. Okay. Pag i-on natin, sir, click lang. Then mag-on na siya, sir. Yan, sir, may mag-indicate dito na ready. Push start. Pwede na siyang bombahin. Ha? Bombahin? Hindi, once na pwede na siyang tumakbo, sir. Push start siya, sir. Sige, sir. Yan. Ayun na yun? Yes, sir. Wala ka talagang maririnig, sir. Wala. Tapos wala na akong pipindutin dito. Wala na, sir. Okay. May 4 riding mode lang siya, sir. Standard, Sports, Econ, then Range, sir. Okay. Nag-iba din yung panel niya. Okay. Tapos wala dito, no? Dito lang. So this bike is actually 217 kilograms. Nipis na tingnan, pero ayan, turning radius. Oh, may ambay. Lakas din. Tine-testing ko eh. Wala eh. May cruise control pala to. Ayan, cruise control. Eject button niya? Ha? Eject button. Eject. Ganun lang. Tapos keyless na rin pala siya. Ayan. So, we're blessed with a beautiful day. Napaka-tirik ng araw. Wala nga ulap. And buti na naka full riding gears. So, benefits ng mga ganitong electric vehicles is malakas ang torque. Ang thing is, limited lang yung kanilang speed. So, they can just go up to 120 kilometers per hour.
Feeling ko lumulutang lang ako, walang katunog-tunog yung makina. Gano'n natin. What? Safe distance mo, huwag mo kayo kagad susunod, baka magpang-abot ha. Huwag mo agad susunod, okay? O, yung first 3 lanes, pwede nang mag-move. Wala, kulang yung kalsada. Ang saya. Grabe yung torque. Dito pang beginner. It feels so weird. Tapos yung switch niya parang sa Fireblade na dito. So, actually, kahit kahit sa paper na 217 kg siya, parang hindi eh. Parang mas magaan lang siya. Kasi yung timbang niya nasa baba lahat eh. I assume ito yung magpapabigat yung battery talaga eh. So, as you can see, the WN7 has a very thin tire mula sa harap at saka sa likod. So, it's very flickable. It's easy to lean left and right. Tapos, dagdag mo doon, meron kang wide na handlebar. So, madali siyang i-steer. Tapos surprisingly, kahit 217 kilograms, hindi siya ganun kabigat sa pakiramdam. So if you're tuning left and right, madali lang din. So hindi rin siya intimidating kasi yung center of gravity niya nasa bandang baba, given this big battery box here. And yung ergonomics, it's fairly neutral. Hindi ka naman mangangalay dito in the long run. So controls, it's still yung Honda quality nandun, hindi mawawala. It's fairly similar, and overall yung body is just perfect. Ang ganda ng pagkakagawa, yung build quality is there. But for now, wala pa rin pricing for the WN7, and itong unit na to is iisa pa lang sa Pilipinas. So yung kanyang looks is very futuristic, so very subjective din yung kanyang headlight. May dalawa ka pang ilaw sa taas at baba when you turn on the bike. Tapos yung wala talaga siyang tunog, so wala. Hindi mo ramdam na umaandar na pala. May nakalagay lang na ready doon sa display. Wala ka maririnig na gear or anything like that kasi nga, this is a belt drive. But all in all, it's a very interesting bike. It's very unique. It's very new, especially it's a Honda. Pero solid yung brakes nito, tingnan mo. Double disc brakes, radially mounted. Tapos yung gulong mo is a Pirelli Diablo Rosso 3. So actually pang sports na yung tires mo. Suspension wise, to be fair, wala naman lubak dito sa Honda Safety Driving Center, so we can't test it out. Pero yeah, it's a good experience. Ayun, maraming salamat sa Honda Safety Driving Center, Honda Philippines, for letting us experience this kind of bikes. If you want to test out these motorcycles, bisita ka lang dito, sign up ka lang, and you can, pwede mo ikot-ikot. May sasama sa yung marshal to familiarize yourself with the bikes. So yeah, my name is Nino. Thank you so much for watching. If you reached this part, thank you so much talaga. If you have any comments, please feel free to comment down below. As always, ride safe and see you on the road.